Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Oo, medyo ginabi ako ng konti. 7:30 po dito sa Pilipinas. No? Gaya ng inaasahan. Laman ng social media, mainstream media, lahat ng naging hatol ng kataas-taas ang hukuman na Kwarta Suprema, Korte Suprema. Makihalo ho tayo dito, nagka-interest ako siyempre, kila Idol Christian Esguera, Idol Barry Gutierrez, Attorney Barry Gutierrez, at Secretary Ronald Llamas. Pakinggan natin yung naging kanilang usapan, no? Mamaya, makihalo tayo, di ba? In fairness sa Supreme Court, di ba maganda yon na bawat isang kongresista ay magte-take ng literacy test, IQ test, cognitive test, at saka question and answer test. Di ba maganda yon? Kung gano'n, edi i-require na natin yon sa requirement ng public office, di ba? Pero sa kasalukuyan, walang gano'n. Sa totoo lang mga friend, no? Yung ginawa ko nitong Korte Suprema, no? Ginawa nila itong mga nasa kamera, mga kongresista, na mga bobo. Mga bobo kayo. Kana kayo ng kana, unconstitutional naman pala yung banat nyo. Pero bakit ngayon lang, no? Noon pa sana. Nakialam itong Korte Suprema kung kailan yung alam mo, sa totoo lang, talagang ang sinagip dito, nitong Korte Suprema na ito, Senado, at saka yung Sara Duterte. Bakit? Ano talaga to mga friend Pagkatapos na SONA, nito si PBBM, kumbaga sa nakasandal na yung yung tong mga senador nato sa pader nawala na silang maatrasan. Kaya kailangan na ng call a friend. Parang ganun. Kasi nagsukat na sila ng toga. Nagpanumpa na sila. Tapos, di ba, mga boss? Biglang, June 2. Mamaya sabi naman June 11. June 11. Pagkatapos, eto na naman. Pagkatapos na na SONA. Tapos meron na August 4. Wala na lahat na ng atras. Ngayon, nandito na sila sa pader Hindi na sila pwedeng umatras pagkatapos na SONA. Kailangan na nilang magkaroon ng trial, yung impeachment trial nito si Sara Duterte. Kaya, anong dapat gawin ng call a friend? Di ba? Pumasok na yung Senado. Yung Senado, itong Kwarta Suprema, itong Korte Suprema, pumasok na. Nakialam na siya. Di ba? At yun nga, diniklara nila ito na mga tanga kayo sa Kongreso. Hindi kayo pwedeng dahil nilabag nyo unconstitutional ang proseso. Mantakin mo. Puta yan. Mabuti kung mga lang yan. Sila, Beatrix Luistro, mga abogado, di kampanilya para sabihin mong ganun Tsaka yun nga, karaming nagsasabi, Justice Carpio, kung sino-sinong mga justices na galing din ng Korte Suprema. Pero binaliwala lahat nitong mga dirty dozen ba tawag doon sa mga combat, the dirty dozen. Yung mga inappoint ni Digong na mga justices sa Korte Suprema. Ang problema, ito si Leonin, siya parang ang naging punyeta. Punyeta ba? Ponente. Siya raw sumulat, mga ganito. Tapos sumang-ayon daw sila. Puta. Tsaka yun nga, meron pang bagyo. Dideklarado pang holiday. Yung araw na yun, kahapon nga. Holiday kahapon Tuloy natin to, mga friend, mamaya. Maganda ho yung kwentuhan ng tatlo di ba? Wala yan sa konstitusyon, di ba? So, habang wala sa konstitusyon diyan, hindi pwedeng i-amend ng Supreme Court yung constitution at mag-impose ng kanyang klaseng Di ba yan? Sabihin mo na naman, walang alam tong guest ni
Idol Christian Esguerra. Attorney Barry Gutierrez to, professor pa yata to, law professor pa to. UP to, UP graduate to, Libayan, kala ko eh. Kung inaano si Idol Christian Esguerra, ikaw wala ka nang matawag na guess eh. Walang nag-guess yata sa'yo eh. No. Pero maganda yung ano ni Libayan kanina. Tinitira niya to si si Baste at saka itong si Boy Tusok, sabi niya. Tawag niya kay Pulong Boy Tusok eh. Yun ang content ko bukas, si Libayan. Gusto niya ba? Maganda. Oo. Binira niya si Baste at saka si Boy Tusok, si Pulong. Tuloy natin. Requirements. Kasi halimbawa, ito, pag binuksan mo na yung pinto yan, binanggit mo na kanina to, Sec Ronald, yung Chief Justice, kapag naglalabas ng desisyon, nag-i-issue ng certification yon na yung desisyon na ito ay na-reach through diskusyon, consensus, pinag-usapan, etc. Kung nire-require na natin ng House na pag pumirma sila sa impeachment, kailangan nilang ipatunayan na talagang binasa namin to, tinignan namin yung ebidensya, what's to stop anybody else from insisting na yung Supreme Court din dapat patunayan nila na binasa nila lahat ng desisyon, etc. Kasi, unang-una, as a practical matter, hindi ko alam paano gagawin yun. Ano ba, ikaw-quiz mo? Yung mga congressman? Pumirma na nga eh. Yun na nga yung kanilang certification eh. So, anong gusto mo? Meron pang quiz. Bawat isang kongresista, tatawagin natin, may mga quiz, tapos pag hindi nila nasagot, hindi nila naintindihan yun. Di gano'n na lahat, di ba? Pwede ba parang battle of the brains na lang? Battle of the brains na lang. Battle of the brains. Yung mga senador na din, di ba? Questionin natin sa lahat ng mga batas na pinapasa nila, di ba? Naintindihan mo ba talaga to? Binasa mo, Ano ang ibig sabihin ng ganitong provision, etc. I mean, ang isang naman na nagbabantay tayo, pero at some point, kailangan nating hayaan yung mga institusyon na inatasan ng konstitusyon na ng ganitong klaseng trabaho, nagawin yung kanilang trabaho. Diba? At pagkatiwalaan na kaya nila at natama yung kanilang ginagawa. Kasi sa dulo, ang remedyo naman dyan, hindi natin gusto itong mga taon to, huwag na natin silang iboto. Dahil hindi nila alam yung ginagawa nila eh. Ngayon, tatanungin nyo, paano pa yung... Ang problema nga, Atty. Barry, yung mga tao, tanga eh. Boto ng boto, maski ng mangmang eh. Di ba? Number 1 kaya scheme mo, di ba? Supreme Court, hindi alam ang ginagawa, di impeachment. Ito yung implication niya kasi ng Supreme Court decision no? Ganyan yung tingin sa mga congressman. Yeah. hindi naman sa ganung kataas yung tingin natin sa kanila, pero yung Supreme Court decision parang gano'n, no? Hindi niyo naman binasa yata yan Yun ang implication yan. Pero number 2, I'd like to respectfully disagree with our learned person of the law. Sabi ni Christian ang tingin daw nitong Korte Suprema sa mga kongresista, ganyan lang kaliit ito. Puta na. Mas matatalino pa yung nasa kongreso kaysa sa mga nasa senado Di ba? Tuloy. Atty. Barry, importante talaga ang due process. Kailangan napakahigpit yan. Lalo kung si Sara Duterte ang pinag-uusapan. Alam niyo, ito nangyari na to. Pinatunayan lang ng Korte Suprema, don't mess with Dutertes. Kami ang gabangga sa inyo. Totoo lang mga friend, di ba? Nakita niyo naman ang galaw itong mga Duterte, di ba? Nung dinakip si Digong, nagwawalay Lambino ba yon? Abogado na yon? Pigilan ninyo! Eto! Galing sa Korte Suprema! TRO! Wala naman palang binigay natin. Sa totoo lang, to Korte Suprema na to, parang tinanim talaga ito Ano bang kwalifikasyon mo para ka maging Supreme Court Justice? Baka yung 12 nilagay niya dyan hindi pa ganun kagagaling talaga na talagang mga tauhan lang ni Digong di ba? Tapos di ba? Ito na naman yung magkakapatid na Duterte. Punta naman sila Korte Suprema. Ideklara nyo dito yung na kailangang ibalik yung tatay namin ng buhay. Wala rin nangyari. Kaya ngayon, itong Korte Suprema, wala talaga silang baka grabe na talaga ito mga friend. Taong bayan na ngayon, may mga nag-set na rally, magkakaroon ng rally. Hindi ho yan epekto sa kakapal ng mga mukha na ito. Mag-rally kayo na mag-rally kung ganyan lang. Dapat talaga,
Kung anong nangyari sa people power. People power na ho to, hindi na ho to biro. Ginagago na ho nitong mga to ang batas. O pakinggan natin ulit to. Parang wala namang magdi-disagree na hindi na importante ang due process. Pero ang due process, kailangan mo tingnan yung buong proseso. Tsaka yung tungkol niya sa due process, no mga friend. Lahat naman ng due process binigay na kay Sara Duterte ng Kongreso Pinagpapaliwanag siya. Pinasasagot siya. Pati yung mga tauhan niya kung paano nangyari doon sa pera na 612.5 million. Kung paano. Anong nakakita ng mga nasa Kongreso? Mga Mary Grace Piatos. Kung ano-anong mga nakalagay doon. Anak ng putang ina. Hindi niya may paliwanag Ang ginawa niya, ginulo niya yung Kongreso, di ba? Kala mo kung sino. Kaya pala matapang Meron siyang big brother. 12 big brothers. Di ba? Naging 13 na nga tuloy. Pati yung inappoint ni Pinoy, yung Leonin, yun nakasama nila ngayon. Yun ang kumuha ng ponente, di ba? Tuloy. Di ba? And bibigyan naman ng pagkakataon yung tao. Kaya nga gusto magkaka-trial Hindi naman as if pag tapos na Kaya nga may trial Tama. Ito, nabanggit niyo yung trial. Tawag si Senator Edo. Ito. Puntahan natin yung sa parte ng desisyon ng Korte Suprema. Nakalagay dito, medyo, hindi naman sa nahulog ako sa upuan ko. Nakalagay kasi rito, the evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of impeachment. Di ba kaya nga magta-trial? Exactly. Diba? Yun nga Sa House kasi, ang sine-check lang talaga, sufficiency in form and substance. Ibig sabihin, yung bang allegations na nilalaman ng impeachment na ito ay sapat. Diba? At nami-meet yung definition ng betrayal of public trust, high crimes, corruption, treason, etc. Bribery, yan yung And traditionally, ayon sa mga dating desisyon ng Korte Suprema, ang tanging makakapagsabi lang nun ay House of Representatives. Kasi sila yung binibigyan ng kapangyarihan sa konstitusyon Yun. So, ngayon lang ako nakakita ng ganitong level ng encroachment, I suppose, is yung tamang word. Diba? Kasi dati, meron death. Sa totoo lang, lahat naman ngayon lang tayo nakakita nung panahon ni Digong na meron siyang economic advisor na in-check. Utangin na sa dami na pwedeng kuning economic advisor sa Pilipinas. Si Michael Yang, economic advisor nung gago. At meron pa siyang spiritual advisor, isa ring si Raulo. Natauhan niya rin, si Kibulog. Nakakulong ngayon. Di ba? Sa totoo lang mga friend, yung Kibulog na yan, kung hindi yan pinalabas, hindi yan lalabas. Kaso nga si General Torre, nagbigay na ng ultimatum na within 24 hours, talagang hahalughugin na yung buong kingdom. 3,000 mahigit yung mga sundalo ron. Kaya sabi sigurado nung amo nito, malamang sa alamang, lumabas ka na, gago. Baka kung ano pa mahalughog dito, putangin na ka, sabi siguro. Dahil labas na yung gago. Tao lang siya ni Digong At paulit-ulit, hindi ako maniniwalang uunlad yung gago na yan sa Davao. Sa panloloko niya na ginagawa na siya ay appointed son of God. Hindi ganun katanga si Duterte. Yun nga, Diyos, minumura diba? Tuloy. Deference Ito talagang, I don't think meron pang deference dito. Parang dinikta na talaga. Ito kailangan yung gawin. Pero, Barry, kung may mga ganyan ng encroachment, may ganyan ng abuse ng power sa judicial review, siyempre may pinanggagalingan yan. Yun. Dahil, presume, hindi naman ganun kabobo yung mga justices na yan. Ibig sabihin, alam nila yung kanilang ginagawa. No? So, anong pinaguhugutan yan? Yan ba ay dahil sa sinasabi ng iba na doon sa 13 na bumoto unanimously ay 12 ay appointee ni Duterte? Yung ba ay meron pang basihan yun? No? Hindi wala naman. No? Hindi sabi na. Diba? Play safe din sila, diba? Totoo lang, pero yun talaga, diba, mga friend?
Oh, ang trabaho talaga nito, kaya nilagay itong mga to, dirty dozen, para iligtas. Worst comes to worst. Kung ano man ang mangyayari at sumingaw, pipigilan nila yung pagsingaw ng kahayupan mantakin mo, mabubuksan lahat. Ang daming madadamay. Kung saan nang galing yung mga kwarta na pinagsisigawan ni Senador Trillanes, na galing sa mga drug lord. Malalaman lahat yan Kung gaano kalaki ang mga ninakaw, lahat yan, makikita lahat yan pag binuksan nga yung sinasabing bank account na sinasabi ni Senator Trillanes. Na hindi naman po pwedeng sabihin mo na hindi totoo. Bakit? Kung hindi totoo yun, putang na, Duterte pa. Di sana, kinasuhan yan. At ipinakita na, sinampal na sa mukha ni Trillanes na sinungaling ka, kulong ka, di ba? Kaso hindi nga po pwedeng ganun Kasi pag kinasuhan nila si Trillanes, lalabas nila yung bangko ko, ebidensya na talagang si Trillanes sinungaling. Yun ang ayaw lumabas nitong mga senador na to. Ipit na sila, kaya Cola friend, antimano, ng pati. Stop! Sabi. Pero may pangpalubag loob naman yung itong Korte Suprema. Diniklara nila, mga tanga lang kayo, unconstitutional yan. Pero hindi naman pwede ulit kaya mag-file sa 2026 sa Pebrero. I-refile nyo na lang yan. Puta, ang labo. Talagang magulo. Pero talagang dapat bayan gumalaw na dito. Masyado na hong grabe ito. Tuloy natin kay Sec. Llamas. May mga kumausap pa sa kanila para hindi siya umabot sa Senado, para hindi malagay yung Senado sa dami situation. Tingin ko hindi naman. No? Tingin ko rin hindi. Oo. Ako, di ba dating sinasabi ko na yan, mga friend? Hindi papayag by all means. Lahat gagawin talaga yan para hindi lang mabuklat yung sinasabing baho nitong Ang masakit nito, mga boss, nag-file pa ng kaso si Baba. Di ba? Pinay lang sila General Torre dahil kinidnap. Mali ang ginawang pag-aresto sa kanilang Diyos na si Digong. Baka mamaya yan pa lahat kinasuhan di ba? General Torre, pati yata si isa. Basta tatlo yata kinasuhan ni Baba Oo. Baka yan ma-guilty pa pag minamalas, tuloy. Grabe itong katimonyo na to. Grabe yung power ng Duterte, no? Pera. Tuloy. Saan ba sila naggagaling? Yan ba ay bahagi ng isang conspiracy na nagsimula dun sa delay, dun sa Fort Wayne, no? Na nagkakaroon ngayon ng conspiracy talagang ginamit ni Secretary Llamas. Totoo naman conspiracy ito Pinagtulungan nga na Senado at natong Korte Suprema ang Kongreso. Maliwanag naman di ba? Tsaka alam niyo, mga friend, itong mga to, mga pinaswesweldo ng mga ng Republika ng Pilipinas, putang ina. Hindi sila nagtatrabaho para sa tao, kung hindi para kay Duterte. Kailangan maligtas yung future president ng impyerno. Kasi hindi na nga nila nailigtas si Digong kung pwede lang hatakin yung aeroplano, di ba? May tiaro, sabi di ba? Ngayon si Sara hindi pa rin nila ililigtas. Magagalit sa kanila yung papalit kay Lucifer sa impyerno. Malapit na pa naman kunin. Tuloy. Lohika yung Fort Wayne na kaya pala yung delay ay para makahabol ang Supreme Court, yung decision ng Supreme Court. Yan ba ay bahagi ng ganong klaseng conspiracy? Tingin ko hindi naman. Dahil abogado ako, 'di ba? Ang tinitirang kong mundo ay lahat ng mga maestrado ay marangal, sumusunod sa batas, tinatangkilik ang konstitusyon, lahat ng senador. Grabe itong mga pinag-uusapan ng tatlong idol natin. Simpleng halos dinuduran na nila sa mukha. Itong mga hinayupak na nasa mga justices nito, no? Pero pera na boy.
Di ba? Tangina, sa mga hanapin to. Kung 1 bilyon kada isa dyan, ang putang ina. Di ba? Titihaya na sila sa pera dahil sa desisyon na yan. At paulit-ulit, kung makakarating man itong, kung hindi gagalaw ang taong bayan at magpapail na naman sa Pebrero, wala hong mangyayari na dyan. Siguradong puro sasabihin dyan, pag magkakagulo, guguluhin ng mga yan, ng mga kampo ni Duterte sa Senado, guguluhin nila yan. Walang gagawin yung Senate President kung hindi recess muna, recess. Nagkakagulo ay suspend, puro suspend. Suspend muna, 5 minutes suspension. Magsusuntukan pa yan, tignan nyo. Nagagaling sa Senado, di ba? Kung sakaling matutuloy nga yan sa Pebrero, putay na, pero diyan, putay na, ewan. Kung makakatiis pa tao. August, September, October, November, December, January, 7 buwan ho yan, 7 buwan, putang ina. Ay, naku. Tuloy. Salita sila, yung hugot nila galing sa kanilang taus-pusong pagkakaintindi kung ano ba talaga ang responsibilidad nila sa ilalim ng saligang batas. So, yan ang aking tanaw. Attorney Barry, pero dahil ikaw abogado, kami ni Senator Edu, abogago lang. Pwede kami mag-speculate. Sige. Hindi, naniniwala ako. Hindi Tayo, Christian, hindi tayo pwede ma-disbar. Hindi kami ma-disbar Kumbaga, nothing to lose. Ang disbarment, aakit sa Supreme Court. So, tinignan ko yung mga statement ng mga House members na abogado at hindi abogado. Kita mo yung linya Yung mga abogado, hindi directly kinikriticize yung Supreme Court decision. Sinasabi lang nila, hindi lalabas ang katotohanan dahil sa nangyaring desisyon na ito, nagbinatay sa technicality. Ayan. Pero yung mga hindi abogado, madilim na araw to para sa demokrasya. Parang kanina si Atty. Abante, guest namin, kahit anong begging the question ko, kahit anong provocation ko, sagot niya ay, hindi ko pa nababasa. Pero ako sigurado ako, in the next few days, weeks, magiging topic ng madaming analysis at dissection itong Supreme Court decision na ito ng mga law professor at mga law faculty sa... Kahapon, hinimay na ni Atty. Claire Castro. Talagang wala. Marami hong nagulat. Na pinagmukhang tanga. Pinagmukhang tanga ng Supreme Court o sila ang nagtanga-tangahan para lang mailigtas at huwag mabuksan yung lahat ng baho. Tuloy. Pilipinas. Actually, naglo-look forward ako sa mga magiging assessment dito. Kasi talagang landmark siya in the sense na talagang panibagong constitutional perspective on impeachment ang inintroduce niya. Yeah. So, di ba may isang elephant in the room na dapat din pag-usapan? Will this trigger unrest? Will this trigger disenchantment with the few remaining weak institutions in our society? No? Parang ngayon wala nang nagdi-discuss ng SONA Parang nag-uujok SONA. Nag-uujok lang to, nag-uujok. Parang SONA Ang tanong kasi na yan ay depende anong tingin mo yung 66% na nagsabi na gusto nilang harapin ni VP Sara Duterte yung mga charges sa kanya sa isang impeachment trial ay magta-translate actually into some kind of action. Kasi obviously, dahil sa nangyaring yan, at the minimum na delay mo ng ilang buwan. Diba? Kasi nga, technically, pwede pa naman nilang i-refile sa February. Although yung pa yung isang nagtataka ako, bakit February 6 yung cut-off? Medyo weird kasi, din yung part na yun ng desisyon. Hindi, kasi yun daw yung nag-adjourn yung di ba? Yung... Oo nga, pero ito lang ang pananaw ko dyan, di ba? Sabi nila, okay, ang dating rule, Francisco, ang initiation ng impeachment nagre-require na final, in-endorse, ni-refer sa committee. Di ba? Yun yung tatlong kailangang present. Sabi nila dito,
Pero pag hindi inaksyonan, hindi na refer sa committee, na endorse lang. Tapos nag-lapse yung session na hindi na aksyonan, then consider dismissed. At bibilangin namin yung initiation from yung date ng dismissal, di ba? So February 5. Pero ang tanong ko, final yung pang-apat na complaint February 5 eh. So ibig sabihin, na-file na yon bago nag-lapse, di ba? Bago nag-adjourn. So nauna yung filing doon sa initiation ng tatlo according to yung definition ng Supreme Court. So paano ka mababar ng isang bagay na hindi pa nangyayari? No. Kasi same day yun eh. End of day, yung de facto dismissal in effect. Di ba? According dun sa reasoning ng desisyon. So kaya nga sabi na, February 6 ang next opening. So, paano nangyari yun? Paano mababar ng isang bagay na hindi pa nangyayari yung impeachment complaint na in-endorse ng 217 on the same day? Hindi ko maintindihan. Kung iba kaya yung impeach official dito, hindi Sara Duterte, Yun ang tanong. aabot kaya tayo sa ganitong punto, isang katutak na dribbling sa House, isang katutak na delay. Tignan nyo nga si Gadon, na-disbar. Si Kausing, na-disbar. Di ba? Kumpara mo sa kahayupan na ginawa na itong mag-ama na to, minumura yung presidente, pinagbabantaan yung buhay. Nag-file si Gadon ng disbarment sa dalawang to. May nangyari na ba? Wala, di ba? At ipinagtatanggol pa ng Korte Suprema itong nagbanta sa buhay nitong presidente, asawa niya, at saka Speaker of the House. Tsaka hindi ba nakikita sa Korte Suprema kung paano gumalaw itong si Sara Duterte at saka yung tatay niya sa Kongreso? Binaboy na nila halos yung Kongreso eh. Yung pala, kaya sila matapang, meron silang dirty dozen sa Korte Suprema, Kwarta Suprema, tuloy. Yung tactics. Tapos ito merong ganitong desisyon, merong overreach na binabanggit ninyo kanina. Alam mo si Justice Edu, siya yung na-impeach. Tingin ko matagal na natanggal yan sa posisyon. Guilty yan. So nag-impute ka na ng malis sa Supreme Court? Hindi. Nagtatanong lang ako. Ako nga, naniniwala ko talagang pinagbatayan nila yung batas lang talaga. Yung kanilang interpretasyon sa konstitusyon. Kasi naman itong mga kongresista, hindi yata binasa yung kanilang mga nilagdaan. Yun mismo. Diba? Yun mismo. Parang pinalabas itong Korte Suprema na ito, na itong mga kongresista to, mga bobo. Oo, sila lang ang matalino, yung dirty dozen. Di ba? Wala no to. Kailangan gumalaw na talaga ang taong bayan. Oo, parang people power, kagaya nung nangyari kay Erap. Si Erap, hindi naman dapat ma-impeach eh. Panalo sila sa Senado, di ba? Pero nag-walk out yung mga natalong senador, pumunta na sa karsada, tapos na si Erap. Na-impeach, pumalit na to si Gloria. Ganun na nangyari, hindi naman natapos sa Senado eh. Sa karsada natapos ang impeachment ni Erap. Di ba? Ang problema dito, kaya dapat, sa karsada rin matapos ang impeachment dito si Sara Duterte. Kung puta, 13 tao sa Kwarta Suprema, Korte Suprema ang magdidesisyon ng kapalaran ng buong sambayan ng Pilipino. Ganun yun eh. Kasi siya ang Vice President ng buong Pilipinas eh. Na ang akusasyon ay nagnakaw, grave threat, bribery, ang dami, hindi niya may palipaliwanag, ang daming daang milyon pera ng bayan. Sinasagip na Senado at saka ng Kongreso. Hindi gumagalaw. Ewan ko Siguro naman. Samantala si Digong nun, utangin na. Bukom-buko na yung Parmali. Puta, nakikialam pa siyang gago sa Blue Ribbon Committee ni Dick Gordon, di ba? His Excellency, baka pwede mo naman gawin yun. Makialam ka din. Di ba? Mag-collab na tayo mga friend, mahaba na Yun lang ang tanong doon mga friend, hindi ba nanonood itong mga justices na ito kung ano nangyari sa Kongreso?
Nung pinatawag niya si Sara Duterte doon, kung paano parang binastos niya yung mga kongreso doon, di ba? Tapos nung tinatanong yung kanyang mga kasabwat, nangangahimahimatay dahil walang maisagot. Tungkol doon sa mga Mary Grace Piatos, yung pera pinasa kay La Chica, kay Nolasco, pasang bilis, di ba? Ay, nako. Wala pag hindi gumalaw ang taong bayan, wala. Kung puro ganyan lang, sigaw-sigaw, rally-rally, wala. Impeachar, wala ho yan. Sad to say, wala ho mangyari. Kakakapal ng mukha ng mga yan. Mapapagod lang po kayo. Librado Ludovico, good morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ano pa nga bang aasahan dyan sa Duterte Supreme Court? Yun, dapat Duterte Supreme Court na tawag ni Librado. Hindi na, Hindi na, Supreme Court, Duterte Supreme Court na. Aba, taong bayan, kilos na sa kalsada. Sa kalsada na tapusin sa arang butangera na yan. Well, leching induropot, ang daming tuta ni Tandan Durian, PI na yan. May ulo ni Librado. Sino naman ang hindi? Lahat, halos na shock. Pero kung di ako na shock, dahil sinabi ko na hindi ka, kasi yung forthwith nga, ginawa ng forthwith ni itong si Senate President na Escobero. Tutuluyan na yan. Sabit na ako. Ngayon, kailangan na namin nagsusuot na kami ng toga, nagsusuot na kami ng abito. Abito na robe. Nagsuot na ng robe. Puta kaya pag hindi ka gumalaw sa Kwarta Suprema, maiipit na kami. Talagang magta-trial na kami. Pasok na ngayon yung Dirty Dozen. Unconstitutional kayo, mga bobo kayo, sabi, tapos. Pero pwede pa kayo sa may pampalubag loob naman. Sa Pebrero na kayo file ulit. Dahil sa kayong mga tanga, ito parusa sa inyo, sa Pebrero na ulit kayo mag-file. At sa susunod sa Pebrero, huwag na kayong tatanga-tanga. Mga ganun na. Wala. Kahiya-hiya talaga to sa buong mundo. K54254, shoutout. Tay, Roque, nangyari din ang madalas nating pag-usapan noon, di ba? Hindi nga matutuloy ang impeachment na yan, kaya lahat ng delay pinaggagawan ng Senado. Talaga yatang sa ICC lang tayo makakuha ng tamang hustisya. Hari nawa, di ba? Sana nga, pero malabo pa yan. Dahil hindi nawawala ng pag-asa si Kupalman na talagang maiuwi niya si Duterte. Hindi lang niya alam kung sino ang kanyang tatapalan. Isa lang sabi nga nito si Mahal Luka-Luka. Diba? Makakalabas lang si Digong kung tatanggap ng bayad ang ICC. Marilo Pabianak, shout out What a sad day po tayo sa mga ka-warriors. Yung lubog na saba dahil sa bagyo, pero ito ang handog ng SC sa taong bayan. Ang bigat sa dibdib tanggapin kasi nasaksihan natin ang kasamaan ni Sara. And yet, pabor pa sa kanya kaysa millions o Pilipinos na umaasa na magkaroon ng pananagutan. Walang pakialam yung Dirty Dozen na yan. Mga milyong Pilipino, ang mahalaga, maisalba ang Duterte. Kaya yan. Ang lesson dito, don't mess with Duterte. Hanggang andyan ang Dirty Dozen sa Supreme Court. Librado Lubigo. Agree ako sa iyo, Kawaryos, na Marilu, talagang ganyan ang tinamaan ng lintik ng mga maestrado. Yan, halos lahat yan ay bata ni Digong. So, ka naman nakakita ang puta na ngayon na nangyari. Yan bago bumaba sa pwesto, 12 inapuntan. Tangin lang yan. Ano yun? Marilu ulit, Let's wait sa reaction ng taong bayan sa desisyon ng Kwarta Suprema. Maraming madidismaya sa ginawa ng Supreme Court. Totoo. Jojo Desierto, shoutout. Karox, kung sa tatay ni PBBM yan, nakabaon na yan sa lupa. Ngayon, so baste, lalo na martial law. Tagol na yan, tapos na yan. Joselito Mabait, shoutout. Gandang gabi, Sir Rox. Kung sablay, ngayon ang impeachment, mag-file ulit ng impeachment ang Kongreso sa susunod na taon after 1 year ban. Dapat wag tantanan yan. Si Inday Sayad.
Wala na yan. Live na live yung utos eh. Napatayin si Bongbong eh. Baka kala mo. Jab Alvaro, shout out. Tama lang talaga sa ICC dinala ang kaso ni Duterte. Ang mismong Supreme Court na Pinas, napaka-inutil sa desisyon tungkol sa impeachment ng korap at makapal na mukhang Sara Duterte. Mag-call na dapat ng EDSA. Ito yung talaga napunta nun eh. Ruben Lantin, shout out. Meron yan. Pareho kay Corona. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless Raul. Raul ulit oh. Natalo ang bayan sa ginawa ng Supreme Court. Malungkot ang 65% na mamayan na matuloy ang impeachment. Hindi laging tama ang Korte Suprema o digong nyo Suprema. Kwarta Suprema eh. Ha? Ramon Valencia, bossing, nakakuha ng dahilan si Yabang para hindi matuloy ang laban. Totoo. Punta na raw ng tumakbo na. Sa Singapore daw pumunta yung gago eh. Si Lito mabait oh. Masyado mabait ang gobyerno. Dapat gamitan na yan ang kamay na bakal ng gobyerno. Yun, totoo yun eh. Wala bakal. Ramon Valencia. Simple lang naman sinabi ni General Torre. Wala naman sinabing doon na kondisyon. Ang sabi ni General Torre, ang kikitain doon sa mapupunta sa mga santa ng Bagyo. Tanga nga yung mga hype niya. Ang gagawin. Joe Quiano, shout out. Galit si Joe. Mura. Ramon Valencia ulit. Bossing, itong mga taga-Korte Suprema ay mga bobo din pala. Magkano kaya ang bigayan? Bossing, napanood ko yung training ni Yabang. Mabagal ang moves niya at step, pero sa suntok malalakas, medyo tagilid si General Torre. Kung sakali, kailangan kunin niya sa first round si General Torre. Mabilis ang mga moves at step pati sumuntok. Makikita mo talaga may alam siya sa boxing. Alam mo Ramon, pag ikaw ay hindi talaga nagbo-boxing, hindi ka tatama sa boksingero, maniwala ka. Oo. Alam ko eh, bakit? Meron akong, yung tatay ko may kaibigan mga boksingero eh. Diba? Mamaya tayo magkwento tungkol sa boksingero. Elizabeth Iscario. Good evening Sir Rox. Wow. Magkano kaya at nagdesisyon ang Korte Suprema ng ganito? Hi. Halatang kakampi nila ang mga nasa korte. Kawawang Pinoy. Money, money, money. Totoo. David Alin Mendoza, shout out ha. Totoo po yan sinasabi nyo, ka-warriors. Pera-pera lang po talaga kahit nasa pinakamataas nating korte. Sa hudikatura. Busog din ang mga dutae. Sobrang nakakahiya na ang bansa natin. Talagang sobrang nakakahiya na. Wala nang paglagyan ng kahihiyan. Si Bato. Hallelujah! Sabi nung gago. Ano ko sana yun eh. Sana mahaba pa ito eh. Oo. Hallelujah daw. Tuwan-tuwa yung mga gago, yung mga sa Senado, putang ina. Saka yung mga matay. Jokiano, Bongbong, sana magbunga katangahan mo at pagbalik ng halimaw, ikaw ang unang tirahin. Mainit ang ulo ni Jokiano. Kay Bongbong. Ay nako, Elizabeth Iscario. Kailangan kasuhan nilang yan, mga ombudsman o Sara. Kailangan kasuhan na lang yan sa ombudsman si Sara. Nakagigil ng mga yan. Wala na talagang pag-asa ang Pinoy kapag ganito ang nasa Korte Suprema. Totoo, Elizabeth, wala. Noon pa dapat yan eh. Dideklara nga na sa si Lambino, di ba? Nagtiaro ka, Rian Manampan, si Lustay dalhin na yan sa dahig. Walang hustisya sa Pilipinas hanggat may mga kaalyado dito sa Supreme Court dahil tatay niya ang nag-appoint sa mga yan sa Supreme Court. Sa people power tayo. Yun talaga. Jokiano ulit oh. Naniniwala pa kayo dapat martial law na para wala na Senado. Supreme Court. Namin niya totoo. Talagang ako yun nga. Kailangan magandang mamumuno ng militar. Elizabeth Iscario. Sana mag-people power na lang ang mga Pinoy. At patalsikin na yan si Sara na yan. Nakakahiyan sa ating bansa. Kasi nga, ang Korte Suprema natin, nababayaran ata. May ata di ba? Shout out, Michael Edwin, Mike.
Polly June Romero, shout out. Ginagago na rin tayo ng Supreme Court. Nabigyan din ito ng lagay kaya wala tayong pag-asa sa batas ng Pilipinas. Idulog na rin sa ICC puro sindikato na dito sa Pinas. Totoo. Hanggang ngayon sindikato pa rin eh. Di ba? Diyan man ang panalo ito. Siguro nakinabang din silang lahat. Siyempre, everybody happy sa Korte Suprema. ICC. Riyan man ang panalo ito. ICC lang ang pag-asa dyan kay Sara Lustay. Rhea ulit nakinabang mga yan, bilyon ng mga tutahe. Diba? Elizabeth Iscare. Tinaon nilang bagyo ngayon. Tsaka nilabas ang desisyon. Hay, kaduda-duda. Diba? Kawawang Pinoy. Pati Korte Suprema nababayaran nga ba? Yung mga tanong. Joe ulit libre na ang magnakaw. Wala nang pag-asa ang bansa. Diba? Totoo yan. Pag magnanakaw ka, honorable ka, puto-kitado ka pa. And the dirty dozen. Rhea ulit kailangan nating gumalaw sa EDSA People Power. Kasagutan dyan. Walang iba Saan ka pupunta? Hintay ka na naman, Pebrero. Pagdating ng Pebrero, putangin lang yan, mag-aaway yan. Puro pokpok ng pokpok si Duterte, si Escudero. Pokpok. Recess. 5-minute suspension, 10-minute suspension. Puta, mauubos niya, kaaaway, magsusuntukan pa yung mga hindot na. Tignan mo. Mundo Cheng. Okay lang yan, hindi pa rin makakatakbo yan, baliw na yan dahil may kaso. May kaso pa sa siyang plunder na walang piyansa at hindi si Martires pa ang naroon. Iba ng ICC. Iba na sa ICC. Yung iba na sa ICC pa, wala siyang lusot. Sana nga mundo. Xerox, people power na, sabi ni Rhea. Doon talaga punta dapat Ay, si Michelle. Yes, tama, ASAP, sabi ni Mike. Elizabeth Iscarel nakakasama ng loob. Binaliwala lahat ang ginawang desisyon ng Kongreso. Ang lakas talaga ng mga Duterte sa Korte Suprema. Di ba, Xerox? Sinabi mo pa, 12. 15 nga yun, 12. O, din dalawa, nagbakasyon, nasa bakasyon isa. Yung isa naman, ayaw mo desisyon, diba? Bernardo Poroles Senior. Good day po. Nakakalungkot naman na naging desisyon ng Supreme Court. Garapalan na ito. Totoo, palibasa karamihan sa Supreme Court Justices ay appointed ni Digong. It's very unfair. Wish ko, kumilos sana ang ICC para kay Sara Duterte para mapahiya yan. Mga abogado na yan. Ang titindi nyo, hindi pa tapos ang laban. Thanks po. God bless. God bless, Bernardo. Elizabeth Iscare. Ayaw talaga nilang mabuksan ang bank account Duterte. Totoo. Yun lang yun. Lalo na at ma-appoint lahat ni Digong ang mga yan. Mabubuking nga naman. Yun talaga yun Wala namang iba Maiipit na yung Senado Kaya kailangan pumasok na yung dirty dozen. Buti nga, hindi pa dinismiss Pinasarap pa. Doon din naman ang punta. Aabuti na yan, 2026, 27. Magpapile lang kung patay na. Wala na. Gagaguhin na lang nung Senado yun. Wala nang nangyayari doon. Kung hindi gagalaw. Ang may-ari ng Republika ng Pilipinas. Taong bayan. Mga katulong lang sa atin. Public servant nga mga hype na yan, di ba? Tanginang yan. Bernardo ulit ano bang klase ang justice system natin dito sa Pilipinas? Puro kalimitan ay pumapabor lang sa mga mayayaman at may impluwensyang tao. Tignan natin kung uubra kayong mga abogado kayo sa people power. Galit na ang taong bayan. Hindi pwede talagang dapat talaga yan. Yung Korte Suprema na yan, bitbitin lahat yung mga nagtangin mundo ulit Bongbong, mahina kang Pangulo. Binaliwala mong magkaroon ng katarungan sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, panis na Pangulo, inagaw mo pa kay Lenny ang panalo, wala ka rin pala, bakla, okay. Sara, legal ka na, magnanakaw uli ka ng pera ng bayan.
Mundo ulit, Mr. Pangulo. Mag-aapat na taong na, wala pang pagbabago, kundi ikaw at si Sara na lang ang laman ng balita sa radyo at telebisyon na walang katapusan, away. Mahiya naman kayo. Nakakasawa na kayo. Totoo. Tanginang yan. Chupista Bunao. Good evening po, kuya, at sa mga pamilya mo pong mahal. At sa mga grabe talaga, iba pang marami po. Pang under the table yan. Pag ang may justice sa bansa natin, Mr. PBBM, di ka ba natatakot sa buhay mo? Ano po ba? Wag mo po naman kaming ibigay sa mga halimaw. God save the Philippines. Mundo ulit, Puro rally-rally, wala naman nangyayari. Pag nangyari, sabay sugod sa Senado, pagpapatayin ng mga senador, si Sara at isabay na rin mga tauhang nag-Supreme Court, itumba lahat. Ganyan ang tunay na rally, hindi puro dadangak-ngak. Alam mo, sa totoo lang, kung inaabot itong mga Marcos na to nung panahon ng nag-rally noon, yung People Power 1, tapos. Naitakbo lang ni Uncle Sam. Chupista Bunao. Ano po, kuya? Walang duda talaga. Pinagtulungan ng SC at ng Senado. Yun ang malinaw pa sa sikat ng araw. Romeo Calusa, shoutout. Malaking gulo yan. Pati Supreme Court damay. Kung gagalaw ang tao, tayo na, iilan lang sila sa Supreme Court. 15 o di pa pasukin Ang putang ina. Libel convicted, shout out. Rest in peace, justice. Simple. Libel convicted ulit. Masaya ang mga DD shit kasi hindi nila alam na mga pera rin nila ang ninakaw ni Sara. Tanga nga yan. Yolanda Reyes, shout out. Sayang ebidensya ni Trillanes. Sasabwat si Duterte sa Supreme Court. Diba? Libel convicted ulit. Money spells from a witch. Chupista Bunao ulit. Style mo bulok basta puro yabang lang ang alam mo. Ito. Mundo ulit. Puro na lang kayo Rimulya. Wala namang katapusang investigasyon na lang hanggang matabunan. Asa na si Bantag? Sabi alam mo na kung nasaan. Tapos eto pa si Atong Ang na kayang tapalan ng, kaya puro investigasyon, malinaw na nabayaran ka na, wag ka nang magpalusot. Ikaw pa, Rimulya. Mainit ulo talaga ni Mundo. Mundo ulit Iilan lang ang matitinong nagtatrabaho sa gobyerno. 90% puro dorobo o kaya mga magnanakaw. Hoy, bongbong, gising. Ayun Tulog Chupista ulit. Kuya, ano ba yan para po tayong binabangungot sa pamilyang Duterte? Sana magising ng mga taong bayan at si BBM. Kung bangungot man ito, totoo yan, Chupista. Kinrub, shout out. Adorasyon di Maranan, shout out. Chupista ulit. Sorry, Dani, na po, pero naiinis lang ako kay Baste. Sabi matagal na nga raw siyang manununtok sa mukha ng unggoy. Paano si Baste? Mukhang bakulaw. Baklang hito. Pastor Jun Lagon, shout out Jigs Kapukaw. Aus lang yung unconstitutional lang naman ang sabi ng Korte Suprema. Hindi naman inabsuelto pa rin nila na ipaliwanag at napatunayan na wala talagang ginawang kasalanan yung kasangkot, kaya malaking question mark pa rin sa taong bayan ang article of impeachment kasi di naman nila nabulaanan ang nilalaman noon. Elizabeth Scary ulit Sobrang kakapal ng mga mukha talaga na ito si Baste. Ang daming palusot. Yung pala, matapang lang sa salita pero bahag ang buntot. Asa ng tapang ng bunganga nito. Wala ka palang biyag balls. Totoo. Kalat ni Baya, shout out. Jeff Ramos na shout out
F-Jack. Sabi niya, shout out. The power of money proven once again. Siguradong ang daming magkakapera dyan sa Senado at Supreme Court. Pera ng bayan. O, diba? Sam AJ, shout out. Karox, kaya walang kwenta ang justice sa atin. Kaya sa EJK victim, pumunta sila sa ICC. Talaga. Si Bato nga, di pa kinakasuhan, no? Tangina. O, diba? Gago talaga ngayon ko. F-Jack ulit to. Silang-sila talaga sistema ng Pilipinas. Wala talagang pag-asa na umasenso hanggat may mga korap na government official, including court, Supreme Court judges na nakaupo dyan. Wala na silang natitirang kahihiyan at konsensya. Wala nang konsensya. Yung daming pera. Anong konsensya? Natabunan ng pera yung konsensya. Tingnan mo si Harry Roque, tingnan mo yung tsura. Dating human rights ngayon, putang na, tsura ng putang na. David Ali Mendoza. Good evening po, Karox. Hi, nakakatamad na pong mag-comment tungkol sa maling pamamalakad ng gobyerno natin. Mataas pa naman ang tingin ko sa Korte Suprema na Pilipinas. Kaya ngayon, tain na din kayo, Korte Suprema ng Pilipinas. Talagang money talk sa inyo. Totoo. Whiskey do. Tindi ng bulok ng gobyerno, mister lang hanggang buto. Totoo. David ulit, 1 year ban daw. Wala o hindi naman na-endorso yung mga naunang impeachment complaint na na-file. Kaya nga hinintay yung iba para pagsamasamahin na isang impeachment complaint na lang. Supreme Court, magkano ba? Nagtatanong lang po. Sa atin, alam natin ganun yung tanong mo, mahirap sagutin yun. Hindi basta-basta pera yan. David. Glenn Dadeo, shout out. Masayang-masaya na sila. Nilagay niya ang mga senador at mamayan sa sarili niyang kamay at pinaikot-ikot. Nagagago ang mamayan Pilipino sa kawalang hustisya ng Philippine government natin. Bulok ang sistema ng mga senador na pro-corruption. Damay may gagawin. Dapat may gagawin ang highest court natin. Wala, dismiss na. David ulit, Karox, nakakatuwa naman ang katok Gadon. Pala, umepal na naman kahit nakakainis. Todo. Ana Pelgo, shout out. Tattoo ni Baste, burado yan sa third round. General Torre versus Baste. Ana ulit, Yung kondisyon ni Baste kay General Torre, sinyalis siya ng kaduwagan. Maingay lang ang bunganga, puro hangin lang. Totoo. Ana ulit, Si General Torre, kumbaga sa kahoy, yakal. Yan, solid. Titingnan parang wala, pero ingat sila kasi praktisado yan sa training. Totoo. Ramon Valencia ulit, Bossing, tumakas na daw si Barbie, pumuga. Umiska po, pumunta na Singapore. Baka nagpa-spa at balita ko iba ang pangalan. Barbie na ang tawag sa kanya. Viral na siya. Oo, talaga. Tangin ang kapal ng mukha po. Hahamon-hamon ng gago. Kalatli. Good morning, Kasani. Banat lang, Kasani. Huwag kang umatras. Tirahin mo ng pawad 2 ang mga ungas na yan. God bless your family. God bless Kalatni. Ito. Kitam. O kita mo na, Kasani. Ang lakas talaga ng power at gayuma ng mahal ko. Waipik ang impeachment sa kanya. Absuelto ang mahal ko. Ikaw talaga. Marlene Morales, shout out Hindi kaya nilalaro tayo ng mga Marcos at Duterte para manalo si Sara 2028 kaya ayaw ni PBBM na impeachment. Unity team pa rin sila. Total, kung manalo si Sara, okay pa rin magnakaw ang mga Marcos. This time, kunwari away sila para hindi halata sa future. Marilyn, ang lalim mo Pero welcome to the club. Parang gusto kong maniwala sa'yo. No? Jane Labay na, shoutout. Oo nga, at nakaligtas si Sara sa SC, pero ang Diyos ang gagawa ng paraan. Believe me, Sir Rox. Gaya na lang ng kay Tebes. Sino magkakakala na mabalik pa sa Pilipinas? Ang Diyos ang kumilos. Totoo. Shirley J. Sir. Salamat, Karox. Minura mo yung mayabang na yan. Imura mo na rin ako. Sobrang hambog. Grabe, walang mapaglagyan ng mga kahambugan. Ang mga anak niyan. Urong ang mga dinadala ni Baste kay General Torre.
Kala niya kaya niya ang PNP chief natin. Kala niya lang yun. Takbo si gago no? 3J po. Wala si Rox, umis ka po na si Baste. Wala nang boxing. Natakot kay General Torre. Wala, bakla 3J pala to. Well, Sir Rox, expected naman ang karamihan yan. Given na kasing mga tao ang Duterte. Ang mga nakaupo sa Supreme Court. Anyway, hindi pa rin tayo dapat mawala ng pag-asa dahil dyan andyan pa ang ICC. Marunong ang Diyos, hindi magtatagumpay ang masama laban sa mabuti. Akala lang natin ngayon na panalo na ang si Sara. Pero ang tadhana hindi natin mapipigilan. She will reap what she sow. Mag-iisang oras tayo mga friend. Mundo ulit Hoy bro, ang Sarang baliw. Hindi tapos ang laban, mayroon pang plunder at ICC. Wala ka pa rin lusot, tanga. May ulo ni mundo. Ted Karoke, nagkatotoo naman ang iyong sinabi. Di ba? Ayan nga. Natuloy ang impeachment ni Sara. Hilong-talilong daw ang desisyon ng Supreme Court, sabi ni Trillanes. Ang SC pa nga daw ang lumabag sa konstitusyon, hindi ang prosecutor. Totoo yun. Kaso nga sila ang kataas-taasan daw ng mga matatalino ng Pilipinas. Ang SC daw ang dapat tanungin kung nabasa nila ang sagot ng prosecutor bago sila nagdesisyon ng dismissal. Kung mapatunayan daw na may nilabag ang SC sa konstitusyon, ay dapat daw ito ang ma-impeach. Kaya ang tanong ko sa iyo, Karoke, ma-impeach kaya ang mga tarantado sa SC? Kung oo, magkakatotoo kayang muli ang isasagot ni Karoke, popcorn. Totoo. Hindi pwede impeach yan. Dapat yan, pasukin yung Korte Suprema, ipagtatali yung mga hayop na yan. At hirap salita. Doon sa Luneta, batuhin ng kamatis na bulok. Rodelia Alpelor. Malamang yung 12 na yan, puro taga Davao pa yan Hula ko lang Baka mga taga Davao pa yan Matagal ng palamunin ng Duterte. Rodelia Alpelor. Kainis po na po si Rox. Grabe, pera-pera lang yan. Talaga si Rox. Ingat po lalo ngayong kalamidad. Grabe po ang kalamidad dyan mga kumakampi sa Sara Kim na yan. Kita man po na binayaran niya mga senador ng mga mukhang pera. Bahala Diyos sa kanila, Sir Rox. Ingat. God bless us po. God bless Rodelia. Friend Sherby, Christiansen, July 7, Alcantara, shout out mga bossing. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out sa inyo dyan Boyong Kong Balong, Jan Dimango, shout out. Sabi ni Tia Delio, Sir Rox, nakakagulat pa ba yan? Ayun, hindi ako nagulat. Dati sinasabi ko na nga di ba? Of course, expected na yan. Di ba po? Yun nga. Puro matitinik at matatalinong buhaya ang mga nakaupo, Sir Rox. Bilang mga hukom at sentensyador at kakampi ng kriminal at ni Satanas, palalampasin ba nila ang pagkakataon na yan, Sir Rox? Di na po pinag-uusapan dito, Sir Rox, ang takot po sa Diyos, ang hiya po sa taong bayan. Yun. Mas makapal, mas matibay po, at mas maganda po ang hinaharap ng bulsang punong-puno po ng bidaya mula sa pagiging hudas at taksil po sa bayan. Masasabi ko lang po sa mga pinutukan ng lintik ng mga damonyum impactum satanasium na mga bundat na buhayang hagum. Ano ba yung hagum, Tia Deli? Hindi ko alam hagum. Pakiano mo nga sa akin, message mo nga sa akin kung ano yung hagum. H-A-G-O-M Nagdesisyon na po ang baluktot at di makatao at makatwiran. Maligayang paglalakbay po sa inyong lahat na mga pinutukan kayo ng lintik papuntang impyerno, mga kagalang-galang na hukom. Pwe, mga leche, kakapal na mga mukha nyo, mga buwisit kayo. Darating din ang araw ng tunay na paghuhukom ng dakilang tunay na Panginoon para sa inyo. Hindi sila naniniwala dyan, pre. Sa demonyo talaga sila. Di nyo na madadala sa hukay nyo
kung ano man ang mga pinagnasaan ninyo, kapalit ng mga konsensya ninyong bulok, tadhana ang magpaparusa at maniningil sa inyo, at wala kayo talagang ligtas sa kawa ng impyerno. Pwede, mga leche, kinam, mainit ang ulo ng Tia Deli. Ay nako, isang oras na tayo mga friend. Ha? Lisa Cruz, shout out. Taong bayan dapat makapangyarihan at hindi isa lang sangay ng gobyerno ang magpasya. Lisa ulit Inakaya-kaya lang BBM ang mga bastos ng mga nakaupo sa gobyerno. Lisa ulit Kahit disiplinahin niyang mga bastos na yan, kung ang maghahatol kasing utak ng Korte Suprema, wala rin mangyayari. Totoo. Lisa ulit Sabi nga ng narinig ko, Kwarta Suprema. Totoo. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Sana makadalawa ako bukas linggo. Ay nako Lord. Dasal po talaga, wala. Naano tayo ng mga kampo ng kadiliman. Nakukulob ang buong Pilipinas. Totoo lang. Ang kakapal na mukha nila, mga friend. Basta ako, Lenny Robredo ako. Tapos, magandang gabi po mga boss. God bless. Good night.